Isang matandang katedral sa Paris. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at kalupitan ang maghuhubog sa tadhana na tatlong tao. Ang Katedral ng Notre Dame, na itinuturing na simbolo ng kapangyarihan at pananampalataya, ay pinagmula ng isang lihim na naglalaman ng pagnanasa at kalungkutan. Katedral ng Notre Dame. Labas ng simbahan, si Quasimodo, ang Kuba, ay nagtatrabaho bilang bell ringer. Habang tinutugtog ang mga kampana, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pangarap. Walang ibang tao sa paligid maliban sa kanya. Si Quasimodo, isang batang lalaki na ipinanganak na may kakaibang anyo, ay nakatanim sa kanyang puso ang pangarap na magkaroon ng isang pamilya at pagmamahal. Ngunit ang mundo sa paligid niya ay puno ng takot at pag-uusig. Walang iba kundi ang katedral, ang tanging tahanan ni Quasimodo. Isang batang babae na may malasakit sa kapwa ay napansin ang kabutihang loob ni Quasimodo at hindi nakapagtimpi sa pagtulong dito. Sa isang kalye ng Paris, si Esmeralda ay nakatagpo kay Quasimodo. Huwag kang matakot. Hindi mo kailangan magtago mula sa akin. Hindi kita huhusgahan. Ngunit ko'y iba, hindi mo ko maintindihan. Ang itsura mo man ay naiiba. Ngunit hindi itsura ang mahalaga, kundi ang puso ng tao. Si Esmeralda, isang gypsy na puno ng kabutihan, ay hindi nag-atubiling tulungan si Quasimodo. Sa kabila ng kanyang takot, nakita niya ang kabutihan sa kanyang puso. Ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa kanyang malasakit. Sa opisina ni Claude Frollo, ang pari na lihim na umiibig kay Esmeralda. Si Frollo, ang pari na naging tagapagtanggol ni Quasimodo, ay nagkakaroon ng labis na pagmamahal kay Esmeralda. Nagsisimula siyang mawala ng kontrol sa kanyang damdamin. Esmeralda, bakit ba hindi mo ko pinapansin? Ako na lang, hindi ba pwedeng ako na lang sana? Huwag pakiusap. Hindi kita kayang mahalin. Ang aking puso ay may ibang iniintindi. Hindi ko kayang pasayahin ka. Nagkakamali ka, Esmeralda. Walang makakatakas mula sa akin. Walang ibang makikinabang sa iyong pagmamahal kundi ako. Ngunit si Frollo, sa kanyang lihim na pagmamahal, ay naging tagapagdulot ng kasamaan. Ang kanyang pagmamahal ay nagiging mapanupil at wala siyang pakialam sa sakripisyo ng iba. Isang pagmamahal na nagiging sanhi ng kalungkutan at pagkawasak. Sa katedral, ang digmaan sa pagmamahal at galit, magkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Quasimodo at Frollo. Huwag mong saktan si Esmeralda, siya ay hindi mo pag-aari. Ikaw, Quasimodo, hindi mo nauunawaan, hindi mo siya kayang protektahan tulad ng kaya kong gawin. Pakiusap, tumigil na kayo. Ang pagmamahal ay hindi dapat pilitin. Sa digmaang ito, ang mga puso ni Quasimodo at Frollo ay naglalaban. Ngunit sa kabila ng lahat, si Esmeralda ang nagiging biktima. Si Quasimodo sa kabila ng kanyang anyo at kalagayan, ay ipinakita ang tunay na tapang pagmamahal. Kung ako'y matutulungan, sana ang bawat isa'y matuto rin, na hindi sa itsura nakasalalay ang tunay na halaga ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng katedral, si Quasimodo, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, ay dumapo sa harap ng katedral. Nais niyang magbago ang mga tao at tanggapin ang pagkatao ni Esmeralda at ng kanyang sarili. Sa huli, matututunan nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ang pagmamahal na may kasamang kasakiman, kundi ang pagmamahal na may malasakit at handang magbigay ng sakripisyo para sa iba. At sa Katedral ng Notre Dame, kung saan ang mga kampana ay patuloy na tumunog, natututunan ng bawat isa ang aral ng tunay na kahulugan ng pagkatao, pagmamahal. Huwag magpadala sa mga hatol ng lipunan, kundi pahalagahan ng tunay na halaga ng bawat isa.
iba. Hindi naman sana. Alam ba kung bakit? Parang Oh my God! Wow! Sasabihin.